Nagsimula ang ating istorya sa ating bida na ang pangalan ay Myung. Makikitang siya ay naglilinis sa sahig. Hirap na hirap siyang matanggal ang mga dumi dito, ngunit nalinis din niya ang buong kwarto. Pumunta naman siya sa CR para manalamin, at ngayon oras naman para linisin ang dalawang katawan na nasa bathtub. Makaraan ng 11 oras, dumating ang mga pulis sa apartment. Nasabi ng mga ito na ang nag-report sa kanila ay ang anak ng biktima na nasa resort ngayon dahil sa school trip. Nang makarating sila, ang nakita nila ay ang malinis na apartment at malinis na din ang mga katawan ng mga ito. Nasabi naman ng isa na mukhang matagal na dito ang pumatay dahil nakapaglinis pa ito. Mayroon ding dalawa pang magkasunod na pangyayari na gaya nito, pero nasabi naman ng isa na sobrang layo ng mga lugar na ito sa isa't isa. Ngunit magkapareho ang ginagawa, nililinisan muna ang crime scene bago ito iwan. Kaya't sabi ng isa kung ang tinutukoy niya ay iisa lang din ang suspect. Mukhang naguguluhan naman ang dalawa kung ano ang kanilang gagawin. Napag-alaman din nilang mayroong mga CCTV sa lugar, at 3 dito ay malapit sa pinangyarihan ng krimen, kaya inimbestigahan nila ito. Habang nagda-drive naman si Myung, ay nakikinig ito ng news sa radyo. Nasabi sa report na mayroong malagim na krimen na nangyari sa 3 mga lugar, at isa lang ang suspect dito. Kaya takot na takot ang mga tao. Pahabol pa dito ay nasabi ng reporter na mayroon silang close-up na picture nito at bibigyan ng reward kung sino man ang makakapagturo dito ng 10 milyon. Napapatawa na lang ang ating bida sa kanyang naririnig, at nasabi pa nito na makakaya din daw mahanap ng mga pulis ang suspect. Huminto muna siya sa isang bangin para makapangunat. Habang naninigarilyo siya, pinaandar nito ang sasakyan at hinulog sa bangin, at dahan-dahan itong lumubog sa tubig. Napadpad siya sa isang village, at nasabi niyang wala pa ring pinagbago ito, naroon pa rin ang fog na bumabalot dito. Napansin niyang pinutol naman ang 3 shrine, at napaisip siyang nahirapan ang mga pumutol dito dahil ang puno ang nagpoprotekta sa village. Bukod dito, wala talagang nagbago, sabi pa niya. Bigla namang may sumulpot sa kanyang likuran, isang lalaki, at sinabing sino siya. Bigla naman siyang napalingon, at tinanong naman niya ito kung taga rito ba siya. Nagalit naman ang lalaki, dahil hindi pa niya sinasagot ang kanyang tanong. Wala namang imik si Myung. Bigla namang dumating ang anak nito, at nasabing hindi ito nasa tamang pag-iisip. Pilit naman siyang pinapaalis ng lalaki. Nasabi naman ng anak nito na umuwi na sila at kumain. Napasabat naman si Myung kung ano ang pagkain ito, at sinabi ng anak na ang paboritong pagkain ng kanyang ama ay chocolate dish. Pinatahan na niya ang kanyang ama, at nakipag-usap kay Myung at nagsorry. Wala lang naman ito kay Myung. Nasabi ng babae na naglalakbay lang ba siya dahil mayroon siyang backpack. Sinagot naman siya nito, at sabi niya ay titira na siya dito sa village. Nagulat naman ang mag-ama sa kanyang sinabi. Nakatira ang lola niya dito kaya't desisyonan niyang pumunta. Ang pangalan nito ay Kim Jongja. Nag-isip naman ang babae kung meron siyang kilalang ganitong pangalan, at naalala niyang ito ay patay na, 3 taon na ang nakalilipas. Pero sinabi niyang hindi niya alam ito. Nagulat naman ang babae, pero sabi ni Myung na joke lang niya ito. Hindi naman siya nakita sa kanyang libing, nagtataka siya kung apo ba talaga ito ni Kim Jongja. Nainis naman si Myung sa paraan ng pagtatanong sa kanya. Pinipilit naman ng babae na bakit hindi siya umattend sa libing at ito ay importante. Dahil gusto niyang tumira sa bahay nito. Napatawa naman si Myung sa pinagsasabi ng babae, at sinagot niya ito ng may seryosong mukha. Di siya naka-attend dahil mayroon siyang mga importanteng gagawin. At kung hindi ito naniniwala, ay pwede siyang magtanong sa mga elder ng village. Bigla namang sumulpot ang ama nito na may hawak na ahas na kanyang nahuli. Inutusan naman siya ng kanyang anak na itapon ito agad. Sinabi naman ni Myung, nandoon siya magtanong sa mga elder na nasa tamang pag-iisip. Dumating siya sa bahay ng kanyang lola, hinanap kaagad niya ang susi na nasa ilalim ng pinto. At nang nasa loob na siya, napansin nitong napakalinis ng bahay. At gumagana ang lahat ng facilities. Nagtataka lang siya at bakit hindi pa ito napuputol, 3 taon naman napatay na ang kanyang lola, kaya't kinuha niya ang kanyang palakol at inihanda ang sarili kung anuman ang paparating. Pumunta siya dito para magtago, pero sa mga nangyari, ay baka hindi na din. Biglang may kumatok sa gate, at pinuntahan niya ito na may dalang palakol sa kanyang likurang bulsa. Pinagbuksan niya ang gate,
at bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki. Siya si Sukbi, ang pinuno ng lugar na kung tawagin ay Gwenchori. Tinanong siya nito kung apo ba talaga siya ni Jongja, at pahabol pa nito na nakasarado naman ang gate, papaano siya nakapasok. Pinagmasdan niya lang ito at nagtataka kung bakit ang dami nila. Nagalit naman ang isa dito, dahil hindi siya sumasagot sa pinuno. Tinanong naman agad siya nito. Kaya't sinagot ni Myong, na umakyat siya sa pader para makapasok at siya ang tunay na apo ni Jongja. Agad naman siyang sinakal ng isa sa mga lalaki. Dahil sa hindi ito magalang, pinigilan naman ito ng pinuno, at sinabing, sana hindi siya natakot. Agad naman niyang hinawakan ang kamay nito at hinidbat, kaya't dumugo ang ilong nito. Sabi naman ni Myong, hindi rin naman magahlang ang ginawa nito sa kanya. Nagtaka naman agad siya na walang tumulong sa mga lalaki kahit napatumba niya ang isa dito, at naisip niyang baka dahil ito sa matandang lalaki. Pinatayo naman agad ng pinuno ang natumba. Humingi naman agad ito ng paumanhin dahil sa ginawa ng isa sa kanyang mga tao. Tinitigan naman siya nito at napatawa na parabang magkamukha talaga sila ng kanyang lola na si Jongja, kaya't umalis na lang ang mga ito. Bigla namang napatanong si Myong na bakit ang linis pa din ng bahay at baka may nakatirang ibang tao dito. Sinabi naman ng pinuno na walang nakatira dyan at walang may umattend sa kanyang libing, kaya't nagsasalita na lang ang mga tao para linisin ang bahay at para naman sumaya ito. Natanong naman ng isang lalaki sa kanilang pinuno kung papatirahin ba niya ang bastardong ito dito. Tignan mo ang bubungan, masayang-masaya siyang nagsasayaw, sabi ng pinuno, at umalis na sila. Napaisip naman si Myong, baka hindi siya nagustuhan ng mga tao dito. Agad naman siyang nilapitan ng babae at tinanong kung bakit pinuntahan siya ng pinuno. Sinagot naman siya ni Myong na sabi ng pinuno ay kamukha niya ang kanyang lola kaya't siya ang tunay na apo. Sinabi naman agad ng babae na kung siya talaga ang apo ay magsisisi siya. Nang papaalis na ito ay bigla siyang kumuha ng unan para sa kanya. Dinalahan siya ng unan at kumot. Wala naman siyang dala. Napatanong naman siya kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi naman ito na ito ang kanyang paraan ng paghingi ng paumanhin dahil napagdudahan niya ito. Bigla nitong binigay ang unan at tumakbo, lumingon pa ito at parabang nag-aalala sa kanya. Nagtataka si Myong sa kabaitan ng babae, kaya't ang ginawa niya ay binuksan ang unan. Doon nakita niya ang isang talisman na pangontra sa mga multo. Napatawa naman siya sa kanyang nakita. Kinaumagahan, habang nag-i-exercise si Myong, ay hindi niya pa rin maialis ang kanyang mata sa talisman. Nagtataka siya kung ano ang intensyon ng babae, bakit niya ibinigay ito. Sa isang parte naman ng village, ay makikitang kinuha ni Yunsob ang mga manok ng walang paalam, kaya't nagalit ang may-ari nito. Nagalit ang may-ari, at bakit palagi siyang kinukuhanan ng manok nito, pwede naman siyang bumili sa palengke. Sinabi naman ni Yunsob na utos ito ng pinuno, pero sabi naman ng may-ari ay hindi ito inutos sa kanya, kaya't sabi ni Yunsob ay pahiramin na lang muna siya nito. Punta naman sa ating bida, naisipan niyang mag-jogging sa umaga, at nang huminto siya ay nakita niya ang pangyayaring agawan ng manok. Medyo nagagalit naman na ang may-ari nito, pero sabi ni Yunsob ay utangin niya lang muna, hindi naman pumayag ang may-ari, na naging dahilan ng pagsapok sa kanyang mukha gamit ang manok. Sa mga oras ngayon, ay nandoon din ang pinuno. Nagtataka ito na ba't ang tagal ni Yunsob, sa ginagawa niya ngayon magagalit ang ina, natanong naman ito kung okay lang ba si Songsik ang may-ari ng manukan, okay naman daw siya. Nanginig naman si Yunsob, at nagtanong kung ano ang kanyang gagawin para hindi magalit ang ina. Bakit mo ako tinatanong, sagot ng pinuno, kung may ginawa kang mali ay responsibilidad mo yan. Kaya't sinuntok ni Yunsob ang sarili niyang pagmumukha. Pinaalis naman agad ng pinuno si Songsik. Naninibago naman at natutuwa si Myong, bakit ganito nakasigla ang kanilang village, sabi niya sa babae. Sagot naman ito, na tumayo na lang siya at huwag makialam, dahil hindi ito magiging maganda para sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang napatanong si Myong, bakit interesado ito sa kanya. Sinagot siya nito, na kung gusto niyang manirahan dito sa Gwenchori, ay responsibilidad siya nito. Kung responsibilidad mo ako, bakit mo ito inilagay sa aking unan, sabi ni Myong, napakametkuloso niya, at hindi basta-bastang nagtitiwala sa ibang mga tao. Kahit na anong gawin ni Myong ay hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng talisman na ito. Sabi ng babae ay pangontra daw ito ng mga multo, dahil napakarami daw nito sa kanilang village.
Hindi naman natuwa si Myung sa ginawa nito, at pinunit ang talisman. Hindi naman natuwa ang babae sa ginawa ni Myung, at tila nag-alala nang umalis ito. Sa Manokan, sobrang galit ni Sung-sik kay Yun-sub dahil sa paghampas sa kanyang mukha at hindi pa nanghingi ng paumanhin. Nanginginig naman daw ito sa harap ng pinuno ng village, naiinis ito sa pagmamaliit sa kanya. Kaya't ang pinagbalingan niya ng galit ay ang isang manok at pinutol nito ang kanyang ulo. Di kalaunan pumunta ito sa bahay ni Yun-sub, nasabi nito na pumunta siya dito para kunin ang utang niya. Inalog-alog niya ang pintuan, ngunit ang hindi niya alam ay nasa labas si Yun-sub. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya dito, nasabi naman nito na harapin siya. Hindi naman kinabahan si Yun-sub sa dalang kutsilyo ni Sung-sik, nasabi pa nito na kung hindi siya natatakot sa ina, ay umalis na lang siya. Nakakatakot nga ang ina, pero ngayon ay wala siyang takot na nararamdaman. Sinabi naman ito na hindi na siya bata para masindak sa kanya, kaya't mas lalong nagalit si Sung-sik sa pagmamaliit nito. Sinugod siya nito, ngunit nahawakan ang kanyang kamay, pinatid niya ito, at tumilapon ang kutsilyo. Sinuntok-suntok niya ang pagmumukha nito. Kinaumagahan, paglabas ni Myung sa kanyang bahay, ay hinihintay siya ng babae. Nasabi nito na may village meeting, pero wala namang pakialam si Myung. Nagtataka lang ang babae, at baka dahil ito sa kanya, hindi naman siya makapaniwala sa pinagsasabi nito. Pero hinawakan nito ang kanyang kamay, at dinala pa din siya doon. Pagdating nila, ay marami na ang naghihintay sa kanila. Nagalit naman si Myung, dahil para itong hari kung makapag-utos, at inabala nito ang kanyang mga gagawin. Humingi naman agad ito ng paumanhin, pero matatalas ang tingin ng mga lalaki sa paligid. Tinanong siya nito kung ano ang magiging role niya sa village na ito, wala naman siyang pakialam dito. Nasabi ng pinuno, na total ay bata pa siya, pwede siyang tumulong kina Suko, at Yun-sub sa kapayapaan ng village nila. Agad namang sumagot si Myung, na ayaw niya. Nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng meeting. Lumabas si Myung, dahil ayaw niyang maging parte ng anuman, ang gusto niya ay mag-relax. Nagalit naman ang mga tao, at sinabing kung titira siya sa village, ay dapat mayroon itong gawin. Pinakalma naman sila ng kanilang pinuno. Tinanong naman ito kung nasaan ba si Sung-sik, dahil kakailanganin siya ng ina. Sinabi naman ito na nagkaalitan sila. Pinauwi naman agad sila nito, dahil magdadasal siya sa ina. Sa labas naman, ay hinabol si Myung ng babae, at tinanong kung anong pangalan niya. Nasabi pa nito na dapat ay hindi siya kumontra. Ayaw ni Myung na sumali sa village, ang gusto lang niya ay mamuhay dito. Nasabi naman ng babae na kahit na ano ang gawin niya, dapat hindi siya kumontra sa mga elders, dahil hindi niya alam ang magiging kahihinatnan nito. Napatanong naman si Myung, at napasabing magiging interesante ito. Sa isang parte ng village, makikita ang pinuno na naglagay ng alay sa altar. Habang nagdarasal ito, ay biglang sumabog ang manok, at tumalsik ang mga dugo nito sa iba't ibang parte ng silid, pati na din sa kanyang mukha. Bigla itong napangiti. Habang pinupunasan ang mga dugo, ay napasabi itong, "Salamat sa kaligtasan, aming ina." Mayroong isang pamilya na payapang pauwi sa kanilang bahay. Sa loob ng isang kotse ay may isang bata. Gustong-gusto niyang maging pulis, kagaya ng kanyang ama, dahil gusto niyang protektahan ang kanyang ina at kanyang ama, at parusahan ang kung sino mang mananakit dito. Sabi ng kanyang ama, ay kung gusto niyang parusahan ang mananakit sa kanila, hindi siya dapat magpulis. Dapat siyang maging prosecutor. Sabi naman ng batang Myung, ay sige, prosecutor na lang. Habang binabaybay nila ang daan, ay bigla silang inatrasan ng truck. Napasigaw naman ang ama nito na hawakan si Myung. Nang pagkabangga sa kanila, ay nawalan ng malay ang ama at ina ni Myung. Bumaba naman ang mga lalaki sa truck. Habang may malay na si Myung ay nakita niya ang kanyang papa na pinutulan ng leeg. Nagmamakaawa naman si Myung, hindi naman nila pinatay ang bata, dahil bad luck daw yun sabi nila, kaya't isinunod naman nila ang kanyang ina. Tinutukan nito ng pala ang kanyang leeg at pinatay, at napasabing rest in peace. Bigla namang nagising si Myung sa bangungot na yon. Kinaumagahan sa bahay ni Sung-sik, dinakdakan siya ng kanyang asawa, dahil sabi pa nito, sinagip ni Yun-sub ang kanyang buhay, nang ibinaba nito ang kanyang ulam na kanyang niluto. Puro pa rin ito salita, kaya't nagalit na si Sung-sik, at itinaob ang lamesa. Sobrang galit nito kay Yun-sub, pati na din sa pinuno nila, dahil sinawalang bahala lang nito ang ginawa ni Yun-sub. Sobrang galit nito, at bigla siyang lumabas, habang minumura ang kanilang village. Bigla namang napadasal ang kanyang asawa, at nasabi nito na, "Ina, patawarin mo siya." Sa labas ay nakita si Sung-sik na nag-inom.
Gusto niyang patayin ang pinuno, si Yunsob, at ang ina, iyon ang nasa isip niya. Nakita naman siya ni Gayon, binigyan siya nito ng prutas, at kung gusto pa niya, ay babalatan pa niya ito. Bigla din nasabi ni Gayon, na bibigyan din niya ang bagong salta na si Myong ng prutas. Inom ng inom pa rin si Songsik, at bigla itong nagalit kay Gayon ng walang dahilan. Kinuha nito ang kutsilyo niya, at napasabing bakit siya ginagalit ng lahat. Tinanong din niya si Gayon kung bakit siya ginagalit nito. Kinabahan naman si Gayon, at nagplanong umiwas na lang, at nang akmang kukunin na niya ang kanyang prutas, ay sinugatan nito ang kanyang kamay. Nasabi ni Songsik na bakit hindi niya din ito pinapansin. Naalala pa niya na nag-iba ang lahat sa village nang dumating si Gayon. Sumigaw ito at sobrang galit, sinabi niya na si Gayon ang dahilan ng lahat ng ito, kaya dapat na siyang mamatay. Napag-isipan naman ni Gayong tumakbo at nangangatog dahil sa takot. Hinabol siya ni Songsik habang tinatawag ng masasamang salita. Muntik na siyang maabutan at mahawakan ang kanyang buhok. Sabi ni Songsik na pag mamatay si Gayon ay magdadala ito ng kaligtasan. Ubod naman ng takot si Gayon at kumaripas ng takbo. Napagdesisyonan itong pumunta sa bahay ni Myong. Nang nasa gate na siya, ay pinupukpok niya ito, at sumisigaw sa pangalan ni Myong. Nang malapit na si Songsik, ay tinitigan nito, ang mangyak-iyak na si Gayon, at sinabihan ng rest in peace. Nang papalapit na ito, ay sinipa ni Myong, ang pagmumukha nito, at napatingin naman si Gayon. Napatanong naman siya, kung ano ang nangyayari dito, at ang aga-aga pa, sinagot naman siya ni Gayon, na gusto siyang patayin ng kanyang uncle Songsik. Napatingin si Myong sa sugat nito sa kamay. Takot na takot si Gayon, at hindi naman karaniwang ganito si Songsik. Pinunasan naman nito ang sugat niya. Napansin niya din na ang taong ito ay bagong salta. Napagdesisyonan naman ni Songsik na patayin ang dalawa para solve na ang lahat ng problema. Hindi naman makapaniwala si Myong na kiaga-aga pa ay mayroon ng mga baliw na may hawak-hawak na kutsilyo sa labas. Tinanong naman niya kung magpapa-hospital ba ito, sabi naman niya ay maliit lang itong sugat. Habang tinitignan ni Songsik ang dalawa, ay parang may bumulong sa kanyang mga demonyo, kaya't nag-iba ang mga mata nito habang nagdurugo. Sumugod naman ulit ito at sumigaw ng rest in peace. Kinuha naman ni Myong ang towel sa sugat ni Gayon at inihampas ito sa ulo ni Songsik at sinamahan ng tadyak sa mukha, kaya't natumba na naman ito. Napatanong ito kay Gayon kung ano ang gagawin nila, na kontrol na naman niya ang sitwasyon. Pero tumayo pa rin ito, hindi naman siya makapaniwala dito. Kaya't sinugod pa niya uli, sinuntok niya ito sa mukha ng malakas, para siguradong hindi na ito makakatayo, at biglang balibag. Nang akmang tatayo pa ito, ay nasa likuran na si Myong, na nakaabang at hawak ang towel. Ginamit niya ito pang sakal kay Songsik, ginamitan niya ng buong lakas ang paghigpit dito. Nag-alala naman si Gayon, at baka ito mamatay, kaya tumigil na din si Myong, at bigla itong napabagsak. Pagod naman siya dito. Napatanong naman si Myong kay Gayon, kung ano si Songsik, dahil kahit nawala na siyang malay ay umaatake pa rin ito, kahit na hindi na din humihinga, ay pinupunteriya pa din nito ang kanyang mga mata. Nagtataka si Myong, kung posible ba ito. Maaalalang, serial killer si Myong kaya't alam na alam niya kung saang parte ng katawan, papatayin ang isang tao. Sabi naman ni Gayon na sinapian ito ng multo. Hindi naman naniniwala si Myong. Nakita mo ito sa iyong mga mata, at nadama mo, napakadaming multo dito sa village, kaya't bakit hindi ka pa maniwala, sabi ni Gayon. Habang nagpapaliwanag siya dito, ay tumulo ang dugo niya, at naging maitim na usok na galing sa lupa. Nanginig naman ang buong katawan nito, at nabalot ng kakaibang aura. Nang matapos ito, ay bigla siyang may naramdaman sa tabi. Napatanong naman si Myong kung saan na naman ito pupunta. Gulong-gulo naman ang isip ni Myong, at para bang mababaliw na sa mga nangyayari sa village na ito. Kaya't napagdesisyonan niya na umalis na lang sa lugar na ito. Sinundan ni Gayon ang itim na usok sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Myong dahil naghuhukay naman ito ng lupa. Mayroong nararamdaman si Gayon na nandoon. At nang makita niya ito, ay gulat na gulat siya at napasabing, hindi ako iyon. Tinanong niya kung anong nangyari sa kanya, at kung naposes din ba ito, sabi naman ni Gayon, na hindi sa kanya, ngunit kay Myong ginamit ang scapegoat ritual. Napatingin naman siya, at parang nagalit. Ano ang scapegoat ritual? Sabi niya, ito ay ginagamit kung ang isang tao ay ginagawang sacrifice para sumpain ang iba.
Pero nagtataka naman si Gayon kung bakit ito nandito. At napagdesisyonan niyang sunugin ito para mawala ang dark energy. Wala namang pakialam dito si Myong, kaya't sinira niya na lang ito. Sobrang gulat naman ni Gayon.